Step-by-step guide kung paano nyo ipaprocess yung spousal open work permit para hindi na kayo gumastos ng consultant dyan. Hey guys, diba? Good morning! I am back. This is BJ Aguilar. So, after more than a year na hindi tayo nakapag-vlog dito sa YouTube channel natin about sa journey natin dito sa Canada. So, eto ulit ako ngayon nagbabalik. Medyo naging busy tayo sa mga kaganapan dito sa Canada. So, last week, nakareceive ako ng magandang balita. Galing sa IRCC, nag-renew ako ng open work permit ko 5 months ago. And finally, na-receive na natin yung approval ng bagong open work permit natin. Halos magsi 6 months ko siyang hinintay guys. Parang 5 months and 2 weeks. Nag-follow up pa ako sa IRCC kasi nga sobrang tagal na. Kasi yung unang process natin, 1 buwan lang. And dahil nga dun sa mga changes na meron dito ngayon sa Canada, medyo tumagal talaga yung processing time ng spousal open work permit. So yun na nga, sobrang excited ako na i-share sa inyong lahat kung paano ko pinrocess yung spousal open work permit natin para ma-renew yan. And tulad nung binigay kong guide sa inyo dun sa unang pag-process ng spousal open work permit, ngayon ito na ulit yung step-by-step na guide. Step by step ba? Step-by-step guide kung paano nyo ipaprocess yung spousal open work permit para hindi na kayo gumastos ng consultant dyan. Diba? Magkano lang yung pinrocess ko? 255 Canadian dollars. Sobrang mura lang yan guys. Kasi kung hahanap pa kayo ng consultant, mas maganda naman kasi wala talaga kayong gagawin. Isasend nyo lang sa kanila yung mga documents nyo. Pero at least, makakatipid kayo kapag nag-DIY lang kayo. Kaya ano pang hinihintay nyo, samahan nyo ako guys, dito sa office natin. Papakita ko sa inyo yung office natin. Dun ako gumagawa ng mga contents na pinopost ko sa YouTube channel natin, sa TikTok, and sa Facebook. May iba ko guys ha. Tignan nyo yung panahon. April na, so spring na dito sa Canada. Medyo maulan, pero at least hindi na ganun kalamig. So, ang sarap ng magstay sa labas. Hello! So, here's our office. Ayan. Kasi dito may gumagamit talaga ng kwarto ko dati. Ito, tong office na to. Kaso, nag-move na. Malis na siya. So, 3 na lang kami dito ngayon sa bahay. So, 3 bedroom na unit ito. Kaya, kinonvert ko na lang siya sa office. Kaya yun, may space tayo sa paggawa ng mga kung ano-anong content natin dyan. So guys, renewal na yan ha. Renewal ng open work permit. So kung bago kayong applicant na magpa-process ng spousal open work permit para sa iyo or para sa asawa mo or sa partner ninyo, pwede nyo i-visit yung isang video ko. Mas mas maproseso kasi yung first na application kesa sa renewal. Sobrang dali lang talagang mag-process ng renewal open work permit. So yun, i-visit nyo and don't forget na rin na mag-follow and subscribe sa akin. So yun na nga para sa mga bagong natin dyan, viewers natin na ngayon pa lang nakita tong video na to. Pa-request naman ako guys, pa-subscribe and pa-hit nung notification bell para mas maging updated kayo sa mga future na post ko, mga videos ko na i-upload dito sa YouTube channel natin. Kasi plano ko na talagang i-push itong paggawa ng mga contents, mga tutorial dito sa Canada. And also guys, palambing din ako nung sa Facebook page natin, bagong gawa lang to. Bali, Badge in Canada or yung Virtual BJ 2.0. Papalitan ko to next week ng name na Badge in Canada lang talaga. Kasi hindi ko pa mapalitan ngayon, bawal pa yun. So, dyan ako mag-update ng mga bagong reels, videos natin, mga ganyan. And sa TikTok naman natin, ito, Badge in Canada din. Please pa-follow ako and pa-like para mas maging updated kayo sa mga future posts natin. Thank you! So guys, ito, punta na kayo sa GCKey account ninyo, i-log in nyo. I suggest na gamitin nyo yung dati nyong account para dun nyo sila i-monitor, yung dating GCKey account nyo ha. Kung wala naman na kayong GCKey account at gusto nyong gumawa ng panibagong GCKey account, walang problema.
Kahit ano, basta yung pag-fill out ninyo, yung detalye nyo, yung mismong pangalan niyo, lahat, yun yung gagamitin ninyo. So ako guys, ang gamit ko is bagong GCKey account. Okay? So papakita ko sa inyo, i-scroll down nyo lang. Ito kasi yung makikita nyo, yung pinaka-page na yan. Start an application and apply to come to Canada. So i-click nyo lang yan and manghihingi ng PRC. So wala tayo neto. And dito sa baba, determine your eligibility and apply online. So dito tayo sa visitor visa, study, or work permit. Kasi work permit yung i-apply natin. So i-click nyo lang yan and ito na yung lalabas dyan. So basahin yung lahat guys kung para sigurado kayo at hindi kayo magkakamali sa isasagot ninyo. So what would you like to do in Canada? So dapat work yung sagot natin dyan. Okay? So guys, ito pala, pwede nyo tong gawin sa mga naka-PGWP yung asawa or closed work permit yung asawa. Iba kasi yata yung process kapag PR yung asawa nyo or partner or citizen. So ito para sa mga temporary foreign workers at mga naka-PGWP yung asawa. So next, how long are you planning to stay in Canada? So it should be temporarily more than 6 months. Select the code that matches the one on your passport. What is your current country? So, since nandito na tayo and renewal na lang to, dapat Canada. So, do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident? No, kasi wala naman po akong family member na Canadian citizen or PR. So, what is your date of birth? So, kayo nang bahala kung ano yung ilalagay nyo dito. Kung ano yung date of birth nyo, of course. Ganyan. And then next natin yan. And then find out if you are eligible to apply. Are you a lawful permanent resident of United States? So no po tayo dito. No yan. And then next nyo lang. So ano yung current immigration status natin dito sa Canada? So ako, naka-worker ako kasi nga renewal na lang to ng open work permit natin. So next. And then, basahin nyo tong lahat guys ha. Make sure na tama yung isasagot ninyo. Kasi baka dyan pa kayo ma-refuse kung mali yung isasagot ninyo. So, ano daw yung mag-a-apply sa'yo dito? Basahin lahat. I apply the study of work permit. So, ako, kung babasahin nyo to lahat, walang mag-a-apply sa akin dito. So, mag-no ako. Okay. Next naman. Are you a spouse or a common law partner or dependent child of a foreign worker who holds a valid work permit or is approved to a work permit? Okay, so dito ako mag-a-apply. Yes ako dito. Kasi guys, yung partner ko, nung pinrocess ko tong work permit ko, meron na siyang LMIA at yun yung time na nakapag-process na sila ng work permit. Pero, wala pa siyang approval ha. Hindi pa na-approve yung work permit niya noong October, nung pinrocess ko to. Pero meron na siyang letter ng application from IRCC. Yun yung sinubmit ko and then to follow yung mismong work permit niya nung na-approve na yung bago niyang work permit noong December. So again, pwede kayong mag-process ng renewal ng open work permit nyo kahit na ongoing yung process ng work permit ng asawa or ng partner ninyo. Okay? Same with mga students. Kung on process pa rin yung PGWP ng asawa ninyo or partner ninyo, pwede nyo pa rin i-process yung renewal ng open work permit ninyo. So next naman, are you a spouse or a common law partner or dependent child of a person who is, so ako walang mag-a-apply sa akin dito, so mag-no ako dito. Okay. Next naman natin, are you a spouse or a common law partner of an accredited diplomat? So, wala ring mag-a-apply sa akin dyan, so no. So, dito lang ako nag-yes ha, sa spouse ng common law partner of a foreign worker. Okay, so yes, next natin yan.
Next question, are you a spouse or a common law partner of a person who holds a study permit? So, dito na guys yung mga sa PGWP. So, ako magno-no kasi nga, naka-closed work permit yung partner ko. So, next natin. Ano daw yung current na, or ano daw yung marital status mo? So, ako kasi, hindi naman kami married, common law. So, kung married kayo, married yung iselect ninyo. So, what is your province or territory of destination? So, sa akin, Ontario. Kasi taga-Ontario kami. So, next nyo lang yan. So, eto na guys. Based on the information you provided, eto yung pwede mong applyan dito sa Canada. So, pwedeng temporary resident visa or parang tourist. Dito naman ay open work permit. So, eto yung i-apply natin. Kaya dito kayo mag-continue. So now, eto na. You are almost there. So may mga ibang questions pa daw and mga documents na kailangan isubmit. So continue nyo na lang. So are you accompanying a family member who has status in Canada? So for example, yung anak ninyo na nag-aaral dito sa Canada, kasama nyong nagpunta, kasi merong ganyan parang family sila na nagpunta, spousal open work permit yung mother, tapos student or parang temporary resident visa yung anak. So, kung meron kayong kasama na anak, hindi na yung asawa ha, yung ano lang, kasi hindi nyo naman isasama sa pag-process yung ano nyo, yung asawa niyo. Yung anak nyo na lang, nakasabay nyong mag-process. So, ako wala akong kasama, kaya no. So, when does your status in Canada expire? So, sabihin na natin ngayong 2025, mag-e-expire siya ng June 1, sabihin natin. Okay? So, next nyo lang yan. Yung mismong expiration ha, i-check nyo guys yung work permit ninyo. So, next nyo lang yan. Meron ka na ba daw na have you had a medical exam performed by an IRCC authorized? So ako, wala. So nag-no ako dito. Pero hindi mo na kailangan guys kapag nandito ka naman sa Canada. So yan. Do you want to work in one of the following jobs? So kayo, depende sa inyo kung gusto mo bang magtrabaho dyan. Pero ako kasi nag-no ako dito. It's up to you. Pero ako, mag-no ako dito. So, do you want to submit an application for a family member? So, kung kasama nyo nga yung anak ninyo, yes nyo. Pero ako, mag-isa lang ako, so no. Are you giving someone access to your application? So, kung sa kaibigan ninyo, gusto nyo ipa-open or sa asawa ninyo. So, ako lang yung nag-open ng application ko. So, mag-no ako dito. Kasi nga DIY lang din tayo eh. So, in the past 10 years, have you given your fingerprints and photo or yung biometrics natin para makapunta dito sa Canada? So, yes. Kasi nga, pangalawang naman na natin to, application, and nakapag biometrics na tayo nung nasa Pilipinas pa. So, next natin yan. There are fees associated with this application. So, ikaw magbabayad ka ba daw? Of course, yes yan. Kasi kailangan nyo talagang bayaran. So, are you able to make a digital copy? Yes. Yes, yan dapat, guys. Will you be paying your application fees online? Yes. So, kailangan dito ay credit card or debit card yung gagamitin ninyo. So, yes nyo lang yan. So, ayan, review nyo lang yung mga sinagot ninyo, guys. Review nyo lang. Kapag tingin nyo, okay na lahat ng sagot ninyo, continue nyo lang. So, yan. Submitting your application. Basahin nyo din yan. Kasaso ko, di ko na binabasa. So, next nyo lang. And then, eto na. Uploading na ng documents. So, eto, kailangan nyo itong i-fill out, yung IMM 5710. So, wala akong PDF file dito. So, hindi ko po siya maida-download. Ganito lang yung lalabas dyan eh. Tingnan ko akong... Wala kasi akong PDF talaga ngayon. Well, anyway, i-download nyo lang yan. Dapat PDF kayo pag nag-fill out. Tignan nyo, hindi siya lalabas dito.
So, gamitin nyo yung Adobe na PDF. Doon nyo i-fill out. So, i-upload nyo dyan once na once na ma-fill out ninyo. Passport nyo, upload nyo lang. Yung digital photo, ang ginamit ko dito ay yung dati ko nang ginamit nung nag-process ako ng una kong spousal work permit. Tapos, ito naman yung statutory declaration ng common law. In-upload ko yung dati pa rin na inisyo sa akin, yung notarized na common law na document nung nasa Pilipinas pa ako. So, in-upload ko lang din yan. So, wala kayong magiging problema dito kasi kumpleto na kayo niyan for sure. Kung married, hindi to lalabas. Okay? Baka marriage contract or certificate yung lalabas dito. So, yun yung i-upload niyo. Hindi lang ako sure ha. Pero ito kasi is common law, kaya lumabas yung statutory declaration. Yung dito naman yung sa Schedule 1, application for a temporary resident made outside Canada. So, hindi na ako nag-fill out nito, hindi ko na siya in-upload kasi nga, nasa Canada na ako. So, ito is for outside Canada lang. So, kung outside Canada kayo, tapos re-renew kayo ng spousal open work permit, then kailangan nyo mag-fill out. So, sa client information, guys, i-explain ko na sa inyo. Ito yung table of contents na ginawa ko. So, importante na meron kayo nito nung mga table of contents, guys, ha. So, napaka-importante niyan. So, ito yung mga in-upload ko na documents. Yung sa akin, in-upload ko yung current na work permit, yung in-issue sa akin last 2023, nung una kong process. Pati yung visa na in-issue sa akin. Yung confirmation of employment, ito na yung sa company ko dito sa Canada. Kasi nag-work ako nito sa Canada Post. So, yung COE ko sa Canada Post, yung in-upload ko, tsaka yung offer letter din ng company ko. Okay? Tapos, 3 months na pay stubs. Okay, dapat 3 months, guys. And yung valid ID, mga valid IDs dito, pwedeng, kung meron kayong company ID, yung health card, ano ba tawag dito? OHIP kasi sa akin yung ID ko ng health card. And meron akong driver's license dito sa Canada. So, yun yung in-upload ko. Sa akin yan ha, mga documents ko yan. So, ginawa ko yan dito, yung unang mga pages, documents ko muna. And then yung sumunod na documents, yung sa partner ko na. So, yung work permit application niya, kasi nga, di ba, nabanggit ko kanina, yung processing ng open work permit niya, inabot ng 2 months. So, in-apply nila yon ng October. Then, kinabukasan, ako naman yung nag-apply nung sa akin. Kasi pagkatapos niya, gusto ko talagang i-process na yung renewal nung sa akin. Kasi pwede naman. So, in-upload ko yung sinend ni IRCC na confirmation ng application niya para sa work permit niya na bago. And yung current din, na malapit nang mag-expire na work permit niya. Tapos, visa and passport niya and yung LMIA niya. So, yung LMIA na to, guys, yung bagong LMIA niya ha, hindi yung luma. Yung bago na. Kasi bago siya nag-process ng work permit, na-approve na siya ng panibagong LMIA. Yun yung in-upload ko. And under siya ng isang fast food restaurant dito sa Canada. Yun yung in-upload ko na COE niya or yung confirmation of employment. Galing yan sa company and mga pay stubs. So, 3 months na pay stubs din niya yung in-upload ko. And valid IDs niya rin. So, meron din siyang driver's license, yung health card niya na ID. So, yun. And yung proof of relationship namin, kung ano pa rin yung in-upload ko nung unang spousal open work permit na application, like statutory declaration and affidavit of cohabitation, sinama ko pa rin dito. Okay, wag niyo yan kakalimutan, guys, kahit na renewal to. So, marriage certificate, marriage contract, upload niyo yan. So, eto naman din, residential tenancy agreement. So, kasi dito sa apartment namin, meron kaming kontrata or agreement. Nandun yung pangalan namin, 2, and yung kasama namin, of course. So, in-upload ko yan para proof na talagang nakatira kami sa isang bahay.
And ito yung car registration kasi kumuha kami ng sasakyan dito sa Canada. And nakapangalan niyan, siya yung primary applicant and parang ako yung co-borrower niya. So yung pangalan namin pareho nandun sa car ownership na yon or yung sa car registration na yon. So in-upload namin yan. Pati yung life insurance niya, nakalagay doon na ako yung beneficiary ng insurance niya. So, yan lang guys yung in-upload ko. Hindi na ako nag-upload ng mga pictures namin together kasi nga renewal na lang to eh. Wala nang masyadong arte kung ano-ano pang i-upload. Ito na lang yung mga importanteng documents lang. So, make sure na detalyado at organized yung pag-upload nyo para mas madaling hanapin ng magiging officer. Okay, hindi kayo magkaroon ng problema. Para sure yung approval natin. Makakatulong yan guys, I'm telling you. I-upload nyo lang dito yung sa client information pag kompleto na. And since ma-upload nyo yan lahat, sa sobrang dali lang mag-upload, di ba? Hindi siya ganun kakomplikado. So ito na yung kailangan yung bayaran. Work permit is 155 Canadian dollars. Open work permit holder fee, $100. Total ng 255 Canadian dollars. So, kapag na-upload nyo na, i-next nyo na lang, lalabas yan dito na pwede nyo nang bayaran. So, yun lang guys, ganun lang po kadaling mag-process ng renewal ng open work permit ninyo. So, pag na-file nyo na yan, nakapagbayad na kayo, kinabukasan makaka-receive kayo ng letter galing sa IRCC, dun mismo sa sa IRCC na website. Makaka-receive kayo ng letter para sa extension. So for example, ngayong araw kayo nag-process, magkakaroon kayo ng extension ng 180 days para habang naghihintay kayo ng resulta ng application ninyo. So pwede kayong magtrabaho kahit ma-expire pa yung open work permit ninyo. So may mga nagtatanong, paano kung lumagpas ng 180 days tapos wala kaming na-receive na approval or refusal? Pwede pa ba kaming mag-continue, magtrabaho? Yes po. Pwede pong magtrabaho kahit pati yung extension nyo expired na din. So punta kayo sa website ni IRCC. Meron silang parang pinost doon about sa extension. So hindi po kayo pwedeng tanggalin or patigilin sa trabaho ng employer ninyo nang wala pang resulta yung open work permit ninyo or yung work permit na application ninyo. So yun guys, sana makatulong sa inyo tong ginawa nating video and mag-pray tayo na ma-approve siya agad. Kahit matagal basta approved, diba? Sa dami nang nangyayari ngayon dito sa Canada, samahan nyo lang yun ang dasal. And mag-comment kayo dito kung may tanong. Don't forget na rin na mag-follow sa ating Facebook page na Badge in Canada or Virtual BJ 2.0 at sa TikTok natin na Badge in Canada. Follow nyo ako guys and dun nga ako nag-update ng mga videos natin. And huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. So yun lang sa video na to. Maraming salamat and good luck sa application.